Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng masarap na dessert. Ito ay ang chocolate Boston cream bars. I-add nyo na rin ito sa inyong pangnegosyo recipe na listahan dahil pwede nyo rin itong ipangbenta guys. Medyo maproseso lang itong gawin guys pero sobrang sulit naman kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung ating chocolate sponge cake. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating sugar at saka yung ating 2 large egg. Then naglagay ako dito guys, dito sa ating isang bowl, naglagay ako ng hot water. Pero hindi siya masyadong hot guys, naglagay ako ng konting malamig dito guys para hindi po masyadong mainit at maluto yung ating egg. Then nilagay ko na yung ating mixing bowl. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging warm na yung ating egg at saka ma-dissolve na yung ating sugar. Pwede po nating salatin gamit ang ating malinis na kamay kapag wala nating nakakapang mga granules ng sugar at saka maligam-gam na rin yung or warm na yung ating egg. Ayan, pwede na ito. Ginagawa natin itong proseso na ito guys para makatulong ito guys para maganda yung volume ng ating egg. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging light and fluffy lang siya din hanggang sa magdoble na rin yung volume niya or yung dami niya. Kapag ganito na yung ating mixture at nakikita nyo halos puti na siya or white na siya, then kapag inangat natin yung ating beater, ayan, nagpo-form na siya ng ribbon. Ito yung tinatawag na ribbon stage, ayan. Dapat po ganito po yung magiging consistency ng ating mixture kasi dito nakasalalay kung maganda ba yung kalabasan ng ating cake, guys. Kasi kapag hindi maganda yung volume or yung pagbit ng ating egg mixture, hindi po magiging maganda yung kalabasan ng ating cake. Then dito guys, pinagsama-sama ko na yung ating warm na milk, then yung ating cocoa powder at saka yung ating oil. I-mix lang natin ito hanggang sa magiging parang paste na siya. Itatabi na muna natin ito dahil ngayon naman ay isift natin or salain natin yung ating dry ingredients dito sa ating egg mixture, yung ating cake flour, salt at saka yung ating baking powder. Cut and fold method lang din yung paghalo natin dito guys para hindi natin ma-deflate yung ating egg mixture kasi kapag nasobrahan po natin siya ng mix, ma-deflate po siya at babagsak po yung ating cake. Same lang din doon sa paggawa natin ng chiffon, ganun lang din guys. Bali, dalawang batch yung paglagay natin dito ng dry ingredients para hindi po mabigla yung ating mixture, para hindi po siya mabigat kapag hinalo natin siya. Then ayan, kapag wala na po tayong nakikitang dry ingredients sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating cocoa mixture, yung ating ginawa kanina. Then ganun lang din yung paghalo natin guys, dahan-dahan lang din. Kapag na-mix na natin maigi yung ating mixture, ilagay na natin siya sa ating baking pan. Then ito pala yung ginamit kong cocoa powder guys. Ayan yung dark. Pero pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand. Ilagay na natin siya dito sa ating baking pan. Ang size po nito ay 8x12. Ayan. Then spread lang natin ito hanggang sa mag-even lang siya. Then i-bake na natin ito. Itap lang natin siya muna ng 3 beses. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven. 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes. Then, ito na yung ating cake, guys. Palalamigin lang natin ito ngayon. Tinransfer ko lang siya sa cooling rack para mabilis po siyang lumamig. Ayan, nakikita nyo na ba guys kung gaano ka-moist at kalambot yung ating cake. Kapag malamig na yung ating cake, guys, ayan, meron ako ditong naka-ready na mas maliit itong baking pan na ito, guys. 7x11 yung size nito. Kasi kapag doon pa rin natin siya ilagay sa pinag-bakean natin na baking pan, parang may siwang kasi siya, guys, kasi nag-shrink konti yung ating cake. So, mas marami yung frosting or toppings yung magagamit natin. Kaya dito natin siya nilagay sa mas maliit na baking pan. Naglagay lang ako ng sapi ng cling wrap. Then, ngayon naman ay gagawin natin yung ating custard. Then, dito sa ating bowl, i-mix lang natin yung egg yolk at saka yung ating sugar hanggang sa mag-light and fluffy na siya. Kailangan ganito din yung magiging texture niya guys or consistency niya. Makikita nyo halos puti na siya. Kasi kapag hindi natin na-mix ng maigi guys, may aftertaste siya. Uy, parang malangsa siya guys kapag hindi natin nahalo maigi yung ating egg yolk. Then nilagay ko na pala yung ating cornstarch. Ayan, sinala ko lang din siya o gumamit ako ng strainer. I-mix lang natin ito hanggang sa wala natin nakikitang dry na cornstarch dito sa ating mixing bowl. Isunod na rin natin yung ating vanilla. Ayan, smooth na siya at wala na po tayong nakikitang lumps dito sa ating mixture. Itatabi lang muna natin ito. Then, iinitin naman natin ngayon yung ating milk. Gumamit pala ako dito guys ng full cream milk at saka evaporated milk. Ayan, pero pwede po kayong gumamit ng full cream milk lang. Gumamit lang ako dito ng evaporated milk para mas malinamnam at masarap yung ating custard.
At kapag mainit na yung ating milk, ibuhos na natin siya ngayon dito sa ating egg yolk mixture. Then continue lang natin yung ating pag-mix guys habang binubuhos natin yung ating milk para hindi po magiging scramble yung ating egg yolk. Pagkatapos nating ibuhos yung ating milk, ita-transfer natin siya ulit guys or ilagay natin siya ulit dito sa ating saucepan. Then lulutuin natin ito guys sa mahinang apoy lang hanggang sa lumapot lang yung ating custard. Continue lang din natin yung paghalo natin habang niluluto natin yung ating custard para hindi po siya masunog. Then dapat po mahinang apoy lang. Then malalaman natin guys kapag malapit na siyang lumapot, mabigat na yung pagkahinalo natin siya. Kaya dito guys nagpalit ako dito ng wire whisk para hindi po tayo mahirapan maghalo at hindi po siya masunog. Then at ito guys malapit na siyang lumapot. Then kapag nakikita nyo ayan nagbabubbles na yung ating mixture, yung ating custard. Ayan na pwede na ito guys. Patayin na natin yung apoy at turn off na natin yung stove natin. Then ilagay na natin yung ating butter. Then i-mix lang natin siya ulit or haluin lang natin hanggang sa mag-melt na yung ating butter at saka magiging smooth na yung ating custard. Naglagay din ako dito ng salt para pang balance do sa tamis ng ating custard. Ito-transfer lang natin ito ngayon dito sa ating mixing bowl. Gumamit po ako dito ng strainer para masiguro natin na smooth yung ating custard at wala po tayong masasamang mga buo-buong cornstarch or mga egg yolk. Ayan, then pagkatapos ito guys, tatakpan natin siya ng cling wrap. Then dapat po yung cling wrap natin nakalapat po mismo dun sa ating mixture para hindi po siya magkaroon ng mga skin. Ilagay lang natin ito ngayon sa chiller hanggang sa mag-set lang siya or hanggang sa lumamig na siya. Ito naman yung para sa chocolate ganache layer natin. Then pinagsama ko lang dito yung chocolate chips, yung butter natin at saka naglagay ako ng corn syrup. Yung corn syrup guys, optional lang yun para pang ano lang naman ito, pang pa-glossy lang siya. Pwede naman kahit wala. Then yung ating cream, nilagay ko na rin. Pwede pa kayong gumamit ng milk or all-purpose cream. Then nilagay ko lang siya sa microwave guys ng 1 minute. Then 30-second intervals lang po. Then hinalo ko sila ng hinalo hanggang sa mag-melt lang yung ating chocolate. Pwede nyo rin itong gawin sa double boiler guys. Ayan. Then ngayon naman ay palalamigin lang muna natin ito. Then sunod naman natin gagawin yung ating chocolate mousse. Ayan, dito sa ating mixing bowl nilagay ko na yung ating cream. Then yung ating powder sugar at saka yung ating powder milk. Ito pala yung cream na ginamit ko guys. Pwede pa gumamit ng ibang brand. I-beat lang natin ito hanggang sa soft fix lang yung ating cream. Then pagkatapos ito guys, ilagay na natin yung ating chocolate ganache. Ito yung ginawa natin kanina. Kumuha lang ako dito guys ng mga 1/4 cup. I-beat lang natin ito hanggang sa magiging stiff fix na siya. Ready na yung ating chocolate mousse. Itatabi lang muna natin ito guys. Dapat ganito yung magiging consistency niya. Then ito naman yung ating custard. Then i-mix lang din natin ito guys. Then ako dito gumamit din ako ng mixer para magiging smooth siya ulit. Kasi nilagay natin siya sa chiller. So parang ano siya guys, nagbuo-buo siya. Kung kailangan natin siyang haluin ulit para magiging smooth siya. Ready na yung ating custard. Ayan, mag-assemble na tayo ngayon ng cake. Ito na yung cake natin. I-boost natin siya guys. Ito yung pinaka first layer natin. Spread lang natin ito para pantay yung layer ng ating custard. Next layer natin, yung ating chocolate mousse. Ayan, nilagay ko lang siya sa piping bag guys kasi kapag diniretso natin siya dito sa ating custard, mahirapan po tayo mag-spread kasi malambot po yung ating custard. Ito na yung pinaka last layer natin, yung ating chocolate ganache. Then spread lang din natin ito dito sa ibabaw ng ating cake. Then dapat po yung chocolate ganache natin guys ay hindi po siya mainit, dapat malamig na siya. Hindi naman masyadong yung sobrang lamig naman guys kasi kapag masyadong malamig naman, mag-set na yung ating chocolate ganache. Yung kahit yung medyo warm lang yung ating chocolate ganache, pwede na yun guys, basta hindi siya mainit. Ayan, kapag pantay na yung ating chocolate ganache, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng 30 minutes. Then after 30 minutes guys, meron pa tayong tirang chocolate ganache dito. Nagpipe lang ako dito sa ibabaw para magkaroon siya ng konting design.
Pagkatapos natin siya lagyan ng design, ibalik lang natin siya sa chiller ulit ng mga 4 to 6 hours hanggang sa mag-set lang lahat ng ating layers. Tips ko lang guys, mas maganda kung overnight natin siya ilagay sa fridge or sa chiller para mag-set yung mga layers niya. Tatanggalin na natin yung cling wrap, then tinrim ko lang pala yung side ng ating cake guys para mas maganda siya tingnan, then tinransfer ko lang siya dito sa ating board. Ayan, para malinis na siya tingnan guys. Hindi ko lang napakita sa video kasi nalobat na yung camera ko. Ayan na siya guys. Sa pag-slice naman ng cake, gagamit tayo dito ng matulis na knife or kahit anong pang-slice nyo ng cake. Then, i-dip lang natin siya sa mainit na tubig or sa hot water bago natin siya i-slice dito sa ating cake para malinis po yung pag-cut natin. Hindi po siya makalat. Then, ito na yung ating chocolate bars. Ayan guys, nakikita nyo medyo hindi pa masyadong nag-set yung ating custard kasi 6 hours ko lang siya nilagay sa chiller. Kaya mas maganda talaga kung overnight natin siya ilagay sa ref or sa chiller para mag-set talaga yung layers niya bago natin siya i-serve. Then, ito na siya guys, titikman na natin. Ang sarap niya guys, para tayong kumakain ng chocolate cake na may ice cream. Malalasahan natin lahat ng layers niya. Balance lang din po yung lasa niya. Masarap talaga siya guys kapag malamig natin siyang kainin. Tumatagal ito guys ng 3 to 4 days sa chiller. And kapag ganitong klaseng mga cake guys, dapat naka-chill talaga siya kasi meron tayong nilagay na custard dito. Hindi po siya dapat nakalagay lang sa mga ganong room temperature lang kasi yung custard madali po siyang masira kapag nasa labas lang siya. Ang kagandahan lang din ng mga ganitong cake guys ay pwede kayong gumawa ng maraming batch kung balak nyo siya ipangbenta. Then stock nyo lang siya sa chiller or sa fridge. Basta makonsume lang siya bago mag 4 days. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.